Ang gulo talaga po. Ang gulo-gulo ng gobyerno natin. Hindi ko malaman kung may direksyon o wala. Ngayon, pag tinatanong ang presidente, sasabihin niya, diba? Katulad yan, diba? 2 months ago, natatandaan mo, ganito kagulo ang ating gobyerno. Para malaman nyo kung gaano kabangag itong gobyernong ito. Puro bibig. No direction. Natatandaan mo, in-announce ni Secretary John Vic Remulla, may nanuhol daw sa kanila. Pero hindi daw niya tinanggap, nag-announce pa siya. Sinuhulan ka! Tinry kang suhulan. Secretary ka! Kapatid mo, ombudsman. Bakit hindi mo pinaaresto? Yun. O pinaimbestigahan man lang? Gano'n na lang yun. Ano na yun eh? Criminal offense na yun eh. Bakit hindi mo pinahuli? DILG secretary ka, hawak mo yung pulis. Di ba? Ganito ang administrasyon na yan. Natin ha, puro bibig. Kaya ganito gagawin ko, ganitong gagawin ko. Wala namang ginagawa. Puro daldal. Oh, hindi bali nga kung puro daldal kung naintindihan mo eh. Eh kung paano yan? Oh, maiinis ka lang eh. Wala na nangyayari. Change channel. Ayan, ha? Kaya sabihin ka hindi ni noong kamote sa Malacanang na walang krisis, may krisis po. Hindi nyo lang nakikita kasi puro kakamutihan kayo, wala kayong ginawa kundi obsessed kayong banatan ang mga kalaban ng pamahalaan. Yan ang problema sa inyo. O, krisis, anong ginagawa ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Sumasahod yan buwan-buwan. Yes. Yung mga kamag-anak niya, sumisweldo rin, staff niya. May office supplies yan. Anong ginagawa? Bumabanat kay Sara Duterte. Hindi mo naman trabaho yan. Yan ang problema. Ito pa, nakakatawa ha. Para malaman nyo kung gaano kabangag itong gobyernong ito. Etong si Yulo na dating nasa DNR. Ito ay natanggal dahil ang balita ko lang naman, maraming kapwitan at ako personal na witness ko yung kapwitan na yan doon sa kaso ng isang mining company na nirepresent ko before the DENR. Nang gulo-gulo, tinanggal na yan. Pero, biglang nagkaroon ng appointment. Oo. Reappointed daw. Pero wala naman. May lumabas na press release. Oo. Bilang si dating Environment Secretary Tony Yulo Gonzaga, Loizaga pala, sorry. Tony Gonzaga, kasi Tony Yulo Gonzaga eh. Tony Gonzaga. Magkaiba yun. Si Special Envoy, ito in-appoint ito from DENR. Ginawang Special Envoy for Disaster Risk Reduction and Management. Bakit kailangan may Special Envoy for Disaster and Risk Reduction Management? Ano pinopromote nito? Disaster? Patay. Kengkoy nire-appoint daw, hindi naman pala. Ang gulo po. Parang walang nagpapatakbo ng gobyerno. Walang iniwan yan nung nag-uumpisa pa lamang itong administrasyon na to. Natatandaan mo. May in-appoint daw na bagong Immigration Commissioner. Yung abogado, si Abraham Espejo. May dala-dala siyang appointment. Ewan ko kung anong power play ang nangyari noong panahon yon, noong Executive Secretary si Attorney Vic Rodriguez. Pagdating niya sa Commission on Immigration, pinakita niya appointment niya, dininay ng Malacanang. Pero, ewan ko kung ano nangyari. Pero ba't naman yung tao, kundi sa siguradong yun ay genuine appointment at hindi niya sa Malacanang kinuha yun, ay bakit siya pupunta roon? Correct. Para mapahiya lamang. God. Ang gulo talaga po. Ang gulo-gulo ng gobyerno natin. Hindi ko malaman kung may direksyon o wala. Ngayon, pag tinatanong ang presidente, sasabihin niya, diba? Ibig sabihin, wala nang leader. Parang mahina na pag may kausap ka sa kwan, di ba? Parang sa cellphone. no signal. Yung mahina signal, di ba? Opo. Pare, kumusta ka na? Di ba? Ganun eh. Ganun yung presidente natin, low signal. Grabe naman. Hindi biro yan, Hindi, totoo, di ba? Kaya nga nagkakaganyan na pala yung bansa natin. Oo, kasi nga, Grabe.
Ay, tulungan. Ang gulo eh. Paano man tutulungan? Ayaw naman nilang tulungan ang sarili nila. Oh, my katulad God. niyan, di ba? 2 months ago, natatandaan mo, ganito kagulo ang ating gobyerno. My goodness. Puro bibig. No direction. Natatandaan mo, in-announce ni Secretary John Vic Remulla, may nanuhol daw sa kanila ng kapatid niya na mahigit 1 bilyon ba? Oh, Para daw maglaylo sa flood control. Opo. Pero hindi daw niya tinanggap, nag-announce pa siya. Sabi sa akin mismo ng Pangulo, ay wag mo daw ipakain sa anak mo ang mga nakaw. Sabi ng mga netizens, yeah, right. Anyway, hindi ko sinasabi kasi, kaya naiinis yung mga netizens, hindi dahil pinaghihinalaan nilang nagnakaw si Opo. Secretary John Vic. Opo. Wala pa namang Wala. pruweba dyan. Ang kinagtataka nila, sinuhulan ka. Tinry kang suhulan. Nagkwento. Sekretary ka. Kapatid mo, ombudsman, bakit hindi mo pinaaresto? Yun. O pinaimbestigahan man lang? Gano'n na lang yun. Hindi mo man lang in-identify. Meron daw malapit sa kanila, inattempt silang suhulan, pero ni-reject nila. Ano na yun eh? Criminal offense na yun eh. Bakit hindi mo pinahuli? DILG secretary ka, hawak mo yung pulis. Di ba? Ombudsman ka. Hindi mo man lang pinaimbestigahan. Oy, halika rito. Sino nang sabi sa yung pumunta sa amin at Ayun. manuhol lang 1 bilyon? Yun. Wala lang. Walang action. Ang announcement nila ay para magpa-pogi, hindi para ipatupad ang batas. Wala rin. Ganito ang administrasyon na yan. Natin, my God. puro Opo. bibig. Kaya ganito gagawin ko, ganitong gagawin ko. Wala namang ginagawa. Puro daldal. Hindi bali nga kung puro daldal kung naintindihan mo eh. Kung paano yan? Maiinis ka lang eh. Wala na nangyayari. Change channel. Wala na nangyayari. Lago tayo. Grabe pala, no? Maiinis ka eh. Di ba? Ngayon, katulad niyan, daldal tayo ng daldal. Away ng China. Hindi ko naman sinasabing, huwag awayin ng China. Maging klaro tayo dyan. Kahit tingnan niyo yung mga dating column ko sa Daily Tribune. Ako every week, meron akong column dyan. Binabatikos ko ang China dito. Binabatikos ko ang China sa pagbubuli sa atin. Opo. Pero ang sinasabi ko lang, ang ginagawa natin ay hindi naman magandang diplomasya. Correct. Kaya ganon. Masyado tayong war freak eh. Ngayon, ayaw na magbigay sa atin ng Extra gas. gasolina. Ah. Alam nyo ko kasi, yung iba sinasabi, nung isang kausap ako, sabi niya, pare, hindi naman natin kailangan ng China. Sapagkat wala namang lang isang China na binibenta. Hindi nga ala. Hindi. Tama siya. Tama siya. Pero, ang hindi alam ng marami, 20% lang po ng ating supply ng petroleum products ay galing sa crude oil. Ibig sabihin, hindi po tayo bumibili ng maraming crude oil at nire-refine natin dito. Yung crude naman pagdating, hindi mo pwedeng lagay sa gasolina mo. Tumirik yun. Correct. Malapot yun eh. Nire-refine yan, pinoproseso yan para maging kerosene, maging gasolina, maging diesel. Di ba? Katulad ng sabi ni Jojo, diesel. Ngayon, ang refineries natin ay hindi naman ganun ka-efficient na. So, ang majority ng ating supply na import na gasolina ay imported, refined na. Hindi na natin i-refine. Hindi na crude oil. Opo. Finished product na. Mga 80% po dumarating dito diesel. Diesel na naman si Jojo A kasi. Ayan. Diesel, gasolina. Gasolina na yan, ready to go na yan. Lalagay na diretso sa tangke ng mga gas stations yan. Okay. Saan dumadaan yung mga refined petroleum products? Sa China po. Kasi yan ang hub. Bakit? Ang gaganda ng port ng China. Magaling ang labor ng China. Efficient yung kanilang supply chain. Hindi katulad dito, ang gulo-gulo. Doon bumabagsak sa China, saka idinidistribute sa Vietnam, sa Malaysia, etc. etc. Pag sinarhan yung hub na yan sa atin at nangyayari na, sasabihin nyo walang krisis, ilang beses na ako pupunta sa gasolinahan pagdating ko roon, sir, wala pong diesel.